Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 241 hanggang Kabanata 250. Kabanata 241. Ginamit ni Hansen ang Bladestorm para ihampas ang Diamond Sword sa nilalang. Nagbanggaan ang spear at ang sword. Napaatras si Hansen, hawak ang kanyang espada, dahil sa napakalakas na puwersa ng nilalang. Si Hansen ay kabilang sa mga pinakamalakas na tao sa First God Sanctuary. Pero hindi niya naiwasan ang atake ng Sacred Blood Creature. Matapos masipa ng ilang talampakan pataas sa ere, gumulong siya sa water meadow ng ilang sandali bago niya mapigilan ang kanyang sarili. Si Lu Weinan, na naghahanda ng isang surprise attack sa Unicorn Horse, ay natigilan. Alam na alam niya ang lakas ni Hansen. At kahit si Hansen ay naitulak palayo. Mabilis na tumakbo palayo si Lu Weinan nang makita niyang humarap sa kanya ang Sacred Blood Creature. Habang tumatakbo, sumigaw siya, "Brother, tumakbo na tayo. Hindi natin kaya ito." Mabilis na sinaksak ng Sacred Blood Creature si Lu Weinan, pero ang pagkilos ni Lu Weinan ay napakabilis. Umiwas siya na parang isda at tinawag ang kanyang Iron-Feathered Bird para dalhin siya sa ere. Hindi hinabol ng Sacred Blood Creature si Lu Weinan, pero humarap kay Hansen. Napakabilis ng Unicorn Horse kaya agad itong nasa harap ni Hansen at malapit nang tumama ang spear sa kanya. Boom! Biglang tinawag ni Hansen ang Bloody Slayer at mabilis na nag-transform. Muli, nagbanggaan ang Diamond Sword at ang spear na may malakas na tunog at kislap. Kahit na ginamit niya ang shape-shifting Beast Soul, kinailangan pa ring umatras si Hansen bago niya mapanatili ang kanyang balanse. Nagsimula ang malaking laban ng dalawang mabangis na nilalang. Natulala si Lu Weinan na nasa ere. Hindi niya akalain na ganoon kalakas ang Sacred Blood Creature. Si Dollar ay sikat na sikat sa Steel Armor Shelter. Ilang sandali lang ang nakalipas, pinatay niya ang Sacred Blood Creature sa Mystery Island ng mag-isa, natalo pa niya si Son of Heaven. Ang isang napakalakas na tao na tulad niya ay hindi man lang nakatalo sa nilalang na ito, nalampas sa imahinasyon ni Lu Weinan. Nagulat din si Hansen. Ang Sacred Blood Creature na ito ay hindi naman pala mas mahina kaysa kay Holy Angel. Ang kasanayan nito sa paggamit ng armas ay napakagaling din kaya parang mas mahina ang Bladestorm. Kahit na nakita na ni Hansen ang Sly Fox King at Black Feathered Beast King, pati na rin ang makapangyarihang Holy Angel, namangha pa rin siya sa kasanayan sa spear ng Sacred Blood Creature na ito. Naniniwala siya na kakaunti lang sa First God Sanctuary ang makakapantay sa nilalang na ito sa paggamit ng spear. "Brother, umalis na tayo," sigaw ni Lu Weinan kay Hansen sa ere. Kahit na hindi pantay ang laban ni Hansen sa nilalang, ayaw niyang umatras. Hindi madaling patayin siya ng Sacred Blood Creature kaagad, kaya gusto niyang subukan kung ano ang kahinaan ng nilalang na ito. Di nagtagal, naaakit si Hansen sa kakaibang kasanayan sa spear ng nilalang. Kahit na tila nagsasalaksak at nagwawasiwas lang ito ng spear, natuklasan ni Hansen na ang pagsasalaksak at pagwawasiwas ay may malakas na umiikot na puwersa. Kapag nagsasalaksak ang nilalang, ang umiikot na puwersa ay nagiging drill ang spear na kayang tumago sa anumang bagay kahit na isang Sacred Blood Armor. Kapag ginagamit ang spear sa pagwawasiwas, ito ay nagiging perpektong shield dahil ang anumang bagay na makatapat sa spear ay matutulak palayo. Napakagaling ng kasanayan sa spear. Pinagmamasdan ni Hansen habang nakikipaglaban. Pero hindi pa rin niya alam kung paano ginagawa ng Sacred Blood Creature ang lahat ng ito. Dahil hindi na kayang patuloy na labanan ni Hansen ang nilalang, tinawag niya si Meowth sa transformed state nito. Sumugod si Meowth sa nilalang at biglang sinipa ng Unicorn Horse ang pet. Hindi inaasahan ni Meowth ito at bigla itong lumipad sa ere. Sa kabutihang palad, napakalakas ni Meowth at hindi naman ito masyadong nasaktan ng sipa. May kaunting dugo sa gilid ng bibig nito, humangal ito at tumakbo patungo sa Unicorn Horse. Binalik ni Hansen si Meowth at iwinagayway ang kanyang mga pakpak para lumipad, iniwan ang nilalang. OMG! Nakakatakot! Paano nangyari na may ganitong kalakas na Sacred Blood Creature sa Dark Swamp? Sabi ni Lu Weinan, na kinokontrol ang Iron-Feathered Bird para lumipad malapit kay Hansen. Tama ako, hindi isa, kundi dalawang Sacred Blood Creature. Nakatingin pa rin si Hansen sa Sacred Blood Creatures mula sa itaas. Ibig mo bang sabihin na ang Mount ay isang independent Sacred Blood Creature? Biglang naunawaan ni Lu Weinan ang ibig niyang sabihin at sumigaw, kung ganoon, paano ba tayo mananalo? Tiningnan ni Hansen ang Sacred Blood Creature at nanatiling tahimik. Posible pa rin. Mayroon siyang Meowth na magagamit para ma-distract ang Unicorn Horse.
Pero hindi magaling si Hansen sa pagsakay sa mount at hindi siya makakalaban sa likod ni Meowth. Bukod pa rito, ang kasanayan sa spear ng Sacred Blood creature ay napakakaiba kaya wala pang naiisip na solusyon si Hansen. Nakakalaban lang siya ng matagal dahil sa Sparticle na tumulong sa kanya na umiwas sa maraming mahahalagang atake mula sa nilalang. Kung nasa likod siya ni Meowth, hindi niya magagamit ang Sparticle na magiging mahina siya sa atake ng nilalang. Bukod pa rito, kailangan niyang hiramin ang lakas ng Bloody Slayer na nagiging dahilan kung bakit hindi siya makakasakay. Naisip niya ito, at nagpa siya na ang Meowth ay magiging distraction lang at siya ang dapat na lumaban. Hindi ka naman lumilipad, kaya wala kang magagawa sa akin. Kung hindi kita matatalo ngayon, babalik ako ng 10 beses pa. Isang araw, tiyak na papatayin kita, naisip ni Hansen. Pagkatapos, humanap siya ng lugar para magpahinga kasama si Lu Weinan hanggang sa handa na silang makipaglaban muli sa nilalang. Nang makarecover na siya, nagpunta si Hansen sa Water Meadow. Bago pa siya makarating sa patutunguhan, nakita ni Hansen ang Sacred Blood creature na lumalabas mula sa isang lawa na nagpagtataka kay Hansen. Kabanata 242. Hindi nakakita si Hansen ng anumang kakaiba sa lawa na medyo mababaw. Maraming damo ang tumutubo sa tubig at paligid ng lawa. Kung wala ang mga ito, wala namang espesyal dito. Marahil ang nilalang ay sobrang malinis at bumaba para maligo. Pero kung ganoon, dapat ay iniwan nito ang kanyang mount. Hindi matukoy ni Hansen ang dahilan at nagpa siya na lamang nakalimutan ito. Kinuha niya ang Diamond Sword at tinawag si Meowth na naniningil sa nilalang sa anyo ng Bloody Slayer. Magkasamang nakipaglaban sina Hansen at Meowth sa nilalang, ngunit tumagal lamang sila ng mga 20 minuto. Napakagaling ng kasanayan sa spear ng nilalang kaya ang mga braso ni Hansen ay nag-function lamang dahil sa Jadesken at Sparticle. Kahit ang kanyang Sacred Blood armor ay nasira. Hindi nagatubiling umalis si Hansen at ibinalik si Meowth. Kung hindi dahil kay Meowth, hindi makakayanan ni Hansen ang 20 minutong laban. Sa tulong ng kanyang mga pakpak, nagtagumpay si Hansen na makipaglaban sa nilalang paminsan-minsan sa loob ng 1 linggo. Brother, hindi na ito makatuwiran na ipagpatuloy. Paano kung humingi tayo ng tulong sa iba? Nakita ni Lu Weinan na patuloy na nabigo si Hansen at nag-alala. Bagaman hindi mamamatay si Hansen, malinaw na hindi siya kapantay ng nilalang. Kahit na patuloy na nabibigo si Hansen, nagsimula na siyang maunawaan ang kakaibang kasanayan sa spear ng nilalang. Ngayon, mas interesado siya sa kasanayan sa spear kaysa sa nilalang mismo. Ang spear ng nilalang ay hindi lamang umiikot kundi maaari itong umikot sa parehong clockwise at counterclockwise. Kapag umiikot ito sa clockwise, anumang bagay na humahawak dito ay matutulak palayo. Kapag umiikot naman ito sa counterclockwise, anumang bagay na humahawak dito ay mahahatak papalapit. Ito ay katulad ng Yin-Yang Blast na maaaring makamit ang parehong epekto sa pamamagitan ng pagsasama ng Yin Force at Yang Force. Tulad ng Yin-Yang Blast, ang clockwise at counterclockwise spin ay nakadepende rin sa pag-unawa sa sikolohiya ng kalaban na katulad ng black at white boxing. Napakalakas ng Sacred Blood creature sapagkat lagi nitong nagagamit ang umiikot na puwersa ng tama na naguguluhan kay Hansen. Si Hansen ay isang master sa panlilinlang sa kanyang kalaban, ngunit palaging nahuhulaan ng nilalang ang kanyang mga galaw at ginagamit ang naaangkop na puwersa. Talaga bang nakakabasa ito ng isip ko? Naisip ni Hansen. Lubos na nababahala si Lu Weinan at sinabi kay Hansen, "Brother, patuloy ka lang sa pagsubok. Manghuhuli ako ng ilang mutant creature sa paligid at susubukan kung makahanap ng iba pang Sacred Blood creatures." Sa mga nakaraang araw, nakakita si Lu Weinan ng walang katapusang pagkatalo ni Hansen at ngayon ay sumuko na siya. Kahit na may karagdagang tulong, mahirap talunin ang dalawang Sacred Blood creatures na ito. Sa kanilang bilis at lakas, kahit isang malaking grupo ay hindi makakapigil sa kanila sa pagtakas. Sumang-ayon si Hansen at patuloy na nag-iisip kung bakit kayang makita ng Sacred Blood creature ang kanyang isip. Pinaulit-ulit niya ang lahat ng laban sa nilalang sa mga nakaraang araw at lalo pang naging tiyak na kayang makita ng nilalang ang kanyang isip. Kung hindi, imposibleng makagawa ito ng tamang desisyon sa bawat pagkakataon. Kung talagang nakakabasa ito ng isip ko, kung gayon, ang mga regular na atake ay hindi magiging epektibo, naisip ni Hansen, habang hinahaplos ang kanyang baba. Kung nais niyang talunin ang mga nilalang, ang tanging paraan ay itago ang aktwal na puwersa na ginagamit niya. Kahit na kayang makita ng Sacred Blood creature ang kanyang isip, ang makakayang gawin nito ay malaman lamang ang target ng atake, hindi kung anong uri ng puwersa ang gagamitin. Upang makamit iyon, ang Yin-Yang Blast ay isang mahusay na opsyon.
Sa parehong atake, ang Yin Force at Yang Force ay lilikha ng ganap na magkakaibang epekto na perpekto upang talunin ang nilalang na ito. Ngunit nag-aalala pa rin si Hansen, sayang, nagsimula pa lang ako sa Yin Yang Blast, at hindi ko pa ito magamit ng buong potensyal. Sa susunod na 2 araw, nakipaglaban si Hansen sa mga nilalang ng maraming beses, at lalo pang naging tiyak na kayang malaman ng nilalang kung ano ang kanyang target. Kailangan ng simulan ni Hansen ang pagsasanay sa Yin Yang Blast na siyang tanging paraan upang mapatay ang mga nilalang ng mag-isa. Hindi talaga makakatulong ang mas maraming tao dahil palaging nakakayanan ng mga nilalang na tumakas. Huwag nang banggitin na ayaw talagang ibahagi ni Hansen sa iba ang mga ganitong espesyal na sacred blood creatures. Napakadali para kay Hansen na magsanay ng Yin Yang Blast dahil nakalikom na siya ng maraming Geno points. Gayunpaman, ang paglipat sa pagitan ng Yin Force at Yang Force ay hindi madali. Nakakuha si Hansen ng ilang karanasan sa paglipat ng puwersa sa kanyang laban sa mga nilalang at nakagawa ng ilang progreso. Gayunpaman, tumagal pa rin siya ng mahigit kalahating buwan upang maabot ang unang yugto ng Yin Yang Blast at gamitin ng tama ang mga puwersa. Kabanata 243. Sa simula, paminsan-minsan ay babalik si Lu Weinan. Pero kamakailan, bihira na siyang makita ni Hansen. Hindi alam ni Hansen kung sumuko na ba si Lu Weinan o naghahanap na ng tulong sa iba. Dahil wala nang kasama, naisip ni Hansen na gamitin ang kanyang pana at palaso para barilin ang mga sacred blood creatures. Pero wala siyang sacred blood beast soul arrow. Kahit na matamaan niya ang nilalang, hindi naman magiging sapat ang pinsala ng isang mutant arrow. Sa kabutihang palad, naabot na ni Hansen ang unang yugto ng Yin Yang Blast at handa na siyang subukan ito. Huminga ng malalim si Hansen, binuhat ang diamond sword sa kanyang likod, at nag-transform bilang Bloody Slayer. Ikinuyom niya ang kanyang mga kamao at sumugod sa mga sacred blood creatures. Ang dahilan kung bakit hindi niya ginamit ang Diamond Sword ay hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi pa sapat ang kanyang antas sa Yin Yang Blast para maisama ang mga puwersa sa kanyang armas. Sa pagkakataong ito, lubos na nakatuon si Hansen. Dahil wala siyang espada, maaari siyang masaktan ng malubha kung magkamali siya. Hindi sigurado si Hansen kung bakit nanatili ang mga nilalang doon. Halos 1 buwan na siya roon, at wala namang balak umalis ang 2 nilalang. Palagi silang nasa paligid ng lawa, at paminsan-minsan ay nasa loob ng lawa. Nang makita na naroon ulit si Hansen, hindi nagulat ang mga nilalang. Agad na sinugod ni Knight si Hansen gamit ang spear nito, na halos agad na tumama sa leeg ni Hansen. Uminggil si Hansen at ginamit ang Sparticle para umiwas sa spear gamit ang kanyang 4 na paa na mabilis na gumagalaw. Pagkatapos, sinuntok ni Hansen ang knight na agad na hamarang gamit ang spear. Nagbanggaan ang kamao at ang spear. Biglang umikot ang spear sa clockwise at malapit nang itulak palayo ang kamao ni Hansen. Natuwa si Hansen dahil nakita niya na ang nilalang na ito ay kayang malaman lamang ang kanyang target, hindi kung anong uri ng puwersa ang ginagamit niya. Ang clockwise spinning force ay hindi itinulak palayo ang kanyang kamao, kundi mas binilisan ang paggalaw nito patungo sa dibdib ng nilalang. Gusto ni Hansen na tamaan ang mukha ng knight pero hindi niya masyadong nakontrol ang kanyang lakas, kaya ang suntok ay tumama sa dibdib ng nilalang. Mabilis na umatras si Hansen pagkatapos ng suntok dahil papalapit na sa kanya ang unicorn horse. Sa kabutihang palad, sa loob ng halos 1 buwan, nakita na ni Hansen kung paano nakikipaglaban ang mount ng maraming beses at handa na siya. Ginamit ko ang Yin Force na dapat ay may epekto sa kanya. Hindi sigurado si Hansen sa resulta. Tinitigan ng nilalang si Hansen gamit ang 2 pulang mata at hindi na muling sumugod. Ilang sandali lang, nagsimulang dumaloy ang dugo mula sa sulok ng bibig nito. Nagulat at natuwa si Hansen. Hindi niya alam na ang Yin Force ay may ganitong lakas na epekto. Naniniwala siya na ang armor ng nilalang na ito ay hindi mas mahina kaysa sa anumang sacred blood armor, pero nagawa pa rin niyang gamitin ang Yin Force para masaktan ang mga panloob na organo nito. Roar! Nang masaya na si Hansen, bigla niyang nakita ang sacred blood creature na umuungal at sumusugod gamit ang spear sa kamay nito ng mas mabilis kaysa dati. Hindi na naglakas loob si Hansen na makipaglaban ng walang armas. Hinugot niya ang kanyang diamond sword at hinarang ang atake nito. Bang! Nang magbanggaan ang kanilang mga armas, nawala ng balanse si Hansen at umatras, samantalang nagdugo ang bibig ng sacred blood creature. Dahil sa malalakas na kasanayan sa spear, hindi mapigilan ang nilalang. Napakakakaiba. Bakit mas lumakas pa ito pagkatapos masugitan? Nagpasya si Hansen na sumuko matapos matanggap ang 2 suntok mula rito. Mabilis niyang tinawag si Meowth para ma-distract ang knight para makalipad siya palayo.
Nang nasa ere na siya, ibinalik ni Hansen si Meowth at naisip na ligtas na siya. Biglang nakaramdam siya ng lamig at sinubukan niyang lumipad ng mas mataas pero huli na. Isang itim na kidlat ang tumawid sa langit at tumama sa isang pakpak ni Hansen na may malakas na umiikot na puwersa. Crack! Kahit na ang mga pakpak ay may sacred blood armor, hindi nito napigilan ang spear na may malakas na umiikot na puwersa. Tinamaan ang isang pakpak ng spear. Nag-init ang katawan ni Hansen. Swerte na lang dahil ang spear ay tumama lang sa kanyang pakpak. Kung ang katawan niya ang tinamaan, patay na siya ngayon. Ang kanyang instinct at karanasan na nakuha sa lahat ng kanyang pakikipaglaban at pangangaso ay nagligtas sa kanyang buhay. Kailangan ni Hansen na hilahin ang kanyang nasugatan na pakpak at subukang mapanatili ang balanse niya sa ere. Hindi siya pwedeng mahulog o tiyak na mahuhuli siya ng sacred blood creature. Para sa ilang kadahilanan, nagpa siya ang sacred blood creature na palayain siya at iniwan ito para kunin ang spear. Huminga ng maluwag si Hansen, ibinalik ang kanyang mga pakpak, at lumapag sa damo. Tinamaan ko ang sacred blood creature, at nagdugo ito. Naniniwala ako na kapag gumaling na ang aking flying beast soul, makakatalo ko na ito. Natuwa si Hansen sa kanyang puso. Bago gumaling ang kanyang mga pakpak, sumilip siya sa sacred blood creature sa gabi at natuklasan na parang gumaling na ito. Ano? Ang nilalang na ito ba ay may ganitong lakas na kakayahan sa paggaling? Natulala si Hansen. Kung kayang magpagaling ang nilalang sa magdamag, imposibleng mapatay niya ito. Di nagtagal, natuklasan ni Hansen na may mali. Parang kakalabas lang ng sacred blood creature mula sa lawa. Dahil sa sobrang seryosong sugat, hindi malamang na magpapaligo ito. Nilalang lang ito. Hindi ako naniniwala na mahilig itong maligo. May kakaiba sa lawa na iyon, naisip ni Hansen habang nakatingin sa lawa. Kabanata 244. Gusto ni Hansen na galugarin ang lawa pero hindi aalis ang sacred blood creature sa lugar na iyon kaya wala siyang pagkakataon. Bukod pa rito, ayaw ni Hansen na mag-risk sakaling may panganib sa lawa. Dapat kong patayin muna ang mga sacred blood creatures bago ko galugarin ang lawa. Napagdesisyonan ni Hansen na patayin ang mga sacred blood creatures. Ngayon, mas mahusay na ang kanyang paggamit sa Yin Yang Blast. Hanggat masasanay pa siya, madali na niyang mapatay ang mga nilalang. Di nagtagal, napagtanto ni Hansen na hindi madaling patayin ang mga nilalang. Kahit na sa paulit-ulit na pakikipaglaban dito, nakakagawa si Hansen ng pinsala sa mga nilalang gamit ang iba't ibang puwersa, palaging nakakabawi ang mga nilalang pagkatapos maligo sa lawa, gaano man kalala ang kanilang sugat. Maliban kung direktang mapatay niya ang mga ito, halos wala siyang pagkakataon. Halos imposible na direktang patayin ang mga nilalang na nagiging mas mabilis at mas malakas pagkatapos masugatan. Hindi na naglakas loob si Hansen na manatili sa paligid nila sa puntong iyon. Parang kailangan kong maunawaan kung ano ang nangyayari sa lawa bago ko sila mapatay. Lumipad si Hansen sa ere at pinagmasdan ang lawa mula sa itaas. Ang lawa ay mga 6 na talampakan ng lapad, mababaw, at malinis. Sa liwanag ng araw, madaling makita ang mga aquatic plants na tumutubo sa ilalim. Nang sumakay ang knight sa unicorn horse para pumasok sa lawa, ang ulo ng mount nito ay nasa ibabaw pa rin ng tubig. Tumingin si Hansen sa paligid at wala siyang nakitang iba kundi mga aquatic plants. Pinagmasdan din niya ang mga sacred blood creatures na nagpapagaling sa lawa. Wala silang ginagawa at gumaling pagkatapos ng ilang sandali. Espesyal ba ang tubig? At iyon ang dahilan kung bakit hindi aalis ang nilalang dito. Hula ni Hansen, pero hindi siya naniniwala na iyon ang dahilan. Maraming lawa na katulad nito sa Dark Swamp. Lahat ng mga lawa na ito ay nabuo dahil sa ulan. Dahil walang espesyal na katangian ang ibang mga lawa, hindi iniisip ni Hansen na iba ang lawa na ito. Mayroong dapat na isang bagay sa lawa, sabi ni Hansen sa kanyang sarili. Matapos masusing pagmasdan ng matagal, hindi pa rin niya matukoy kung ano ang nasa loob nito, o hindi bababa sa anumang nakikita. Hindi ako naniniwala na hindi ko ito mapatay, nagpa siya si Hansen at patuloy na nakipaglaban sa dalawang nilalang araw-araw. Matapos halos mapatay ng spear, naging mas maingat si Hansen. Kahit na nasa ere siya, palagi niyang hawak ng mahigpit ang diamond sword at nakatuon. Kahit nasubukan ulit ng sacred blood creature na barilin siya ng spear, kaya niyang iwasan ito gamit ang diamond sword. Nang halos 2 buwan na siya roon, nagawa ng magamit ng maayos ni Hansen ang Yin Yang Blast, mas mabilis kaysa sa mga nakaraang kandidato na napili ni Bai Yishan. Tumagal ng hindi bababa sa 2 taon para matuto ang mga volunteer soldier na pinili ni Bai Yishan sa Hyper Geno Art na ito, at 2 buwan lang ang ginugol ni Hansen.
Hindi alam ni Hansen kung dahil ba ito sa kanyang talento, o dahil sa maraming Geno points na nakuha niya, o dahil sa pagsasanay niya ng Jad Escan. Sa puntong ito, kaya nang makipaglaban ng maayos ni Hansen sa mga sacred blood creatures, pero mahirap pa rin para sa kanya na patayin ang mga ito. Mas malakas ang Knight kaysa kay Hansen, kahit na wala itong malalakas na kasanayan sa spear. Bukod pa rito, palaging naglunsad ng banta ang Unicorn Horse para maitulak si Hansen pabalik. Hindi alam ni Hansen na ang equestrian skills ay napakabisa at praktikal. Ngayon, habang pinagmamasdan ang dalawang nilalang na nagtutulungan, halos gustong matuto rin siyang mag-riding. Natuto siya ng kaunti sa Integrated Compulsory Education, pero sa mga ordinaryong kabayo lang. Naisip din niyang sumakay kay Meowth at sugurin ang kanyang mga kalaban, pero matagal at maraming pagsasanay ang kakailanganin niya para maabot ang antas na iyon. Parang kailangan kong mag-risk. Nagpunta ulit si Hansen para hanapin ang mga nilalang. Sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang Bloody Slayer o ang Black Beetle Armor. Sa halip, tinawag niya ang Fairy Queen ng walang nakakakita. Bigla siyang naging isang blonde at nagpunta para hamanin ang mga nilalang ng walang armas. Kinamumuhian na ng mga nilalang si Hansen sa puntong ito. Nang makita siya roon, agad na sinalakay ng Knight gamit ang spear nito. Ginamit ni Hansen ang Sparticle para umiwas sa spear at lumipat sa kabilang panig ng mga nilalang. Agad na sumugod ang Unicorn Horse, sinusubukang saksakin si Hansen gamit ang sungay nito. Napakabilis nito kaya kahit na nakasuot si Hansen ng Sacred Blood Armor, maaari siyang masaksak. Pero hindi naman balak tumayo lang ni Hansen. Parang mabagal sa kanya ang galaw ng Unicorn Horse. Sa isa pang hakbang, umiwas siya sa sungay at sinuntok ang baywang ng Sacred Blood Knight. Dahil hindi ginamit ni Hansen ang Bloody Slayer, ang kanyang taas ay umabot lamang sa baywang ng Knight. Binalik ng Knight ang spear nito at iwinasiwa sa kanya. Kailangan ni Hansen na iurong ang kanyang kamao para protektahan ang sarili. Matapos subukang sugurin ang mga sacred blood creatures ng isang dosenang beses, hindi pa rin nakakalapit si Hansen sa kanila. Dahil sa Fairy Queen, napakadaling masaktan siya ng mga nilalang. Pero dahil wala ang lakas at bilis ng Bloody Slayer, hindi rin nakakagawa ng pinsala si Hansen. Sa huli, kailangan ulit ni Hansen na umalis. Napakalakas ng dalawang nilalang at hindi madaling mapatay. Lumipas ang isa pang kalahating buwan at hindi pa rin nakakapatay si Hansen ng dalawang nilalang. Naisip niya ang nilalang na pinapakain niya na malapit nang mag-evolve sa isang sacred blood creature at nagpa siya ng umuwi. Matapos ang 2 buwang ito, alam na ni Hansen ang dalawang sacred blood creatures na ito. Sa First God Sanctuary, hindi iniisip ni Hansen na mayroong makakapatay sa mga ito ng mag-isa. Pero mayroon pang isang huling pag-asa si Hansen. Kabanata 245. Sa dilim, nag-transform si Hansen bilang color shifter at lumipat patungo sa direksyon ng lawa. Nasa kabilang panig ng lawa ang mga sacred blood creatures, pero nag-iingat pa rin si Hansen habang lumilipat. Hanggang sa dahan-dahan siyang pumasok sa lawa, hindi pa rin alam ng mga sacred blood creatures na naroon siya. Huminga siya ng maluwag. Matagal na mula nang mapilitan siyang magsagawa ng surprise attack ng isang sacred blood creature. Sa pagkakataong ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maghintay sa lawa at atakehin ang mga nilalang kapag pumasok sila sa tubig. May sugat man o wala, palaging naliligo ang mga nilalang sa lawa ng ilang beses sa isang araw. Hindi alam ni Hansen kung ano ang dahilan ng ritual na ito. Hindi nakaramdam si Hansen ng anumang espesyal sa panahon. Mabilis na nakakagaling ang mga sacred blood creatures sa lawa, samantalang wala siyang naramdaman kundi basa. Sa katunayan, nang nagtataka si Hansen tungkol sa lawa noon, nag-transform siya bilang color shifter para tikman ang tubig ng lawa at uminom ng kaunti, pero wala namang nangyari. Nang nasa tubig na si Hansen, nagtago siya sa likod ng ilang malalago na aquatic plants at nag-transform sa kanyang sarili dahil hindi siya makakagalaw ng matagal habang nag-transform. Napagdesisyonan ni Hansen na mag-transform ulit bilang color shifter nang mapansin niyang papasok na sa tubig ang mga sacred blood creatures. Pagkalipas ng ilang oras, nakita ni Hansen na lumilipat ang mga sacred blood creatures patungo sa lawa at mabilis siyang nag-transform. Nakasuot si Hansen ng Phantom Ant Armor at hawak ang 3-blade harpoon. Dahil sa epekto ng color shifter, ang katawan at mga gamit ni Hansen ay naisama sa tubig. Walang makakaramdam ng kanyang presensya. Hindi nasayang ang mga kasanayan ni Hansen sa pagpatay. Habang kinokontrol niya ang kanyang paghinga, walang nakapansin sa kanya sa mga nilalang. Dinala ng Unicorn Horse ang Sacred Blood Knight at naglakad patungo sa gitna ng lawa kung saan iniisip ni Hansen na pupunta sila. Walang kibo, hinayaan ni Hansen ang kanyang buong katawan at naghintay na dumating ang mga nilalang.
Dahil hindi nila alam ang panganib na malapit, dumating ang mga nilalang sa kanilang karaniwang lugar. Nang malapit na silang makarating sa lugar, biglang nag-ingay ang unicorn horse dahil sa takot at umiikot. Isang mahabang sugat ang halos maghati sa tiyan nito. Damaloy ang dugo at mga panloob na organo sa tubig na nagpapula nito. Agad na nahulog ang knight mula sa mount nito sa tubig. Natutuwa si Hansen. Ang target niya ay ang unicorn horse mula sa simula, at dahil wala na ang mount, magiging mas madaling patayin ang knight. Habang nagpupumigla sa tubig, masyadong nasugatan ang unicorn horse para makipaglaban. Mabilis na sinaksak ng Sacred Blood Knight si Hansen gamit ang spear nito. Umiwas si Hansen sa gilid, at nilapitan ng nilalang, ang kanyang three-blade harpoon ay humihiwa sa nilalang. Itinaas ng nilalang ang spear nito at hinarang ang harpoon. Bigla, sinuntok ni Hansen ang dibdib ng nilalang gamit ang kanyang kaliwang kamay. Talagang malakas ang nilalang at nagawa nitong harangan ang kamao ni Hansen gamit ang spear nito. Dahil hindi naaapektuhan ng umiikot na puwersa, umiwas ang kamao ni Hansen sa spear at tumama pa rin sa dibdib ng nilalang. Biglang tumagos ang yin force sa armor nito at nasaktan ang mga panloob na organo nito. Walang kibo ang Sacred Blood creature, bigla itong nagdugo at marahas na iwinasiwas ang spear patungo kay Hansen. Nanatiling tahimik si Hansen at biglang naging isa sa tubig na naguguluhan ang Sacred Blood creature sandali. Lumabas si Hansen sa tubig at sinuntok ulit ang nilalang na natuto mula sa nakaraang karanasan at umiikot ang spear sa kabilang direksyon. Sa kasamaang palad, ginagamit ni Hansen ang yang force sa pagkakataong ito. Dahil sa clockwise spinang, ang kamao ni Hansen ay mas mabilis na nahatak patungo sa dibdib ng nilalang. Boom! Nahulog ang Sacred Blood creature sa tubig na may malakas na pagsabog. Hindi tumigil si Hansen at sumugod sa nilalang. Noong may mount pa ang knight, hindi siya nakakalapit dito. Pero ngayon, pareho na silang nasa tubig at namamatay na ang unicorn horse. Walang suspensa kung paano ito matatapos. Biglang naging pula ang tubig, at narinig ni Hansen ang boses. Sacred Blood creature Beetle Knight killed. Beast Soul of Beetle Knight gained. Meat inedible. Sacred Blood creature Magic Horn killed. No Beast Soul gained. It's meat to gain 0 to 10 Sacred Geno points randomly. Habang namamatay ang Beetle Knight, namatay din ang mount nito. Hooray! Tumayo si Hansen mula sa tubig at halos tumalon. Napakaswerte niya na nakakuha siya ng Beast Soul at ilang Sacred Blood meat ng sabay. Mabilis na natunaw ang katawan ng Beetle Knight sa ere, at hinaila ni Hansen ang spear nito at ang katawan ng Magic Horn patungo sa pampang. Ang katawan ng Magic Horn ay kasing laki ng isang kamelyo. Hindi nag-aksaya ng oras si Hansen at nagsimulang mag-barbecue. Pinatuyo rin ni Hansen ang ilang karne para ma-preserve, sakaling masira ito. Hindi na niya nakita si Lu Weinan ng mahigit isang buwan. Parang sumuko na si Lu Weinan sa dalawang Sacred Blood creatures. Naisip ni Hansen kung ano ang iisipin ni Lu Weinan kung malaman niyang pinatay niya ang mga ito. Di nagtagal, hinanap ni Hansen ang buong lawa pero wala siyang nakitang espesyal. Pagkatapos, nagkaroon ng oras si Hansen para tingnan ang kanyang bagong nakuha na Beast Soul ng Sacred Blood Beetle Knight. Kabanata 246. Uri ng Beast Soul ng Sacred Blood Beetle Knight, Doppelganger. Naguguluhan si Hansen dahil hindi pa niya narinig ang ganitong uri ng Beast Soul dati. Sinubukan niyang tawagin ang Beetle Knight pero hindi ito gumana. Paano ko magagamit ang Doppelganger Beast Soul na ito? Matagal na nag-aral si Hansen pero hindi niya nalaman kung paano ito gagamitin. Wala naman siyang masyadong oras para mag-research. Malapit na pala siyang bumalik para pakainin ang nilalang na pinapakain niya. Sa huli, naunawaan ni Hansen kung ano ang ibig sabihin ng sobrang dami ng pagkain. Sobrang dami ng karne ng Magic Horn. Kahit na may Sacred Blood Wings siya, hindi siya makakalipad ng mabilis na may ilang daang libra ng karne sa kanyang likod. Pinapakain ni Hansen ang mga buto at panloob na organo sa Golden Rock Worm King, kung hindi, mas mabigat pa ito. Sa kanyang pag-uwi, patuloy na kumakain si Hansen ng karne ng Magic Horn, at ngayon ay masusuka na siya kapag nakakita pa siya. Kailangan pa rin niyang kumain. Sacred blood meat ito, at hindi niya kayang sayangin ang kahit ano. Sa huli, naabot ni Hansen ang kanyang limitasyon at naisip si Holy Angel. Tinawag niya si Holy Angel at pinakain siya ng isang piraso ng inihaw na karne ng Magic Horn. Sa pagkakataong ito, kinuha ni Holy Angel ang karne at nagsimulang kumain. Mukhang napaka-cute niya at maganda ang kanyang asal. Pero hindi siya tumigil at natapos ang 2 libra na karne sa ilang sandali lang. Tinitigan ng batang babae ang natitirang karne na may pagnanasa. Nagpa siya si Hansen na hayaan siyang kumain ng gusto niya.
Talagang pagod na siya sa pagkain ng ganitong uri ng karne sa puntong ito at nagpa siya ng huwag ng pahirapan ang sarili. Maaari naman siyang magpakain ng sacred blood creature sa bahay, at maaari niyang i-spare ang isang ito. Parang isang batang babae si Holy Angel, pero ang gana niya ay parang halimaw. Sa loob lamang ng isang oras, nakakain lang si Hansen ng 1 libra ng karne, samantalang nakakain na ni Holy Angel ang mahigit 2 dosenang libra. Kaya, ganito ba ang gana ng isang karaniwang sacred blood pet? Tumingin si Hansen kay Holy Angel na puno ng inggit. Kung ganoon din ang gana niya, hindi na siya mag-aalala sa laki ng mga sacred blood creatures. Kung malalaman ng mga tao na maarte si Hansen sa pagkain ng sacred blood meat, malamang na gustong patayin siya ng mga ito. Sa mga sumunod na araw, kumain si Hansen ng ilang karne at pinakain ang karamihan kay Holy Angel. Nang makalabas na sila sa Dark Swamp, halos tapos na ang karne. Naisip ni Hansen na hindi naman talaga lumaki si Holy Angel pagkatapos kumain ng kalahati ng karne, pero parang medyo lumobo ang kanyang dibdib. Tama ba ang nakikita ko? Naisip ni Hansen sa kanyang sarili, kung ang ganitong uri ng karne ay maaaring magpalaki ng dibdib, maraming babae ang magpapatayan para makakuha ng kaunti. Nakakuha si Hansen ng 2 Sacred Geno Points mula sa bahagi ng karne ng Magic Horn na nakin niya, at ngayon ay may 52 Sacred Geno Points na siya. Sa huli, bumalik siya sa kanyang silid sa Steel Armor Shelter. Nag-evolve ang Cloud Beast na pinapakain niya sa isang Sacred Blood Creature. Pinatay ito ni Hansen para gawing meat stew. Pagkatapos ng 2 kagat, narinig ni Hansen ang boses na nagpapahiwatig ng pagtaas ng Sacred Geno Points. Masaya niyang naisip, ganito dapat. Sobrang hirap na subukang kainin ang buong Magic Horn. Nagdagdag ang Sacred Blood Cloud Beast ng 5 Sacred Geno Points at naging 57 ang bilang. Medyo nadismaya si Hansen na hindi siya nakakuha ng Beast Soul mula sa Cloud Beast na ito at pinili na pakainin ang isa pang Cloud Beast. Sa campus ng Black Hawk Military Academy, nababaliw na si Sito Ziyang. Matapos pumasok si Hansen sa God Sanctuary, hindi na siya nakarinig mula rito sa loob ng 3 buwan. Malapit na ang archery tournament at natatakot si Sito Ziyang na baka nakaranas ng aksidente si Hansen sa God Sanctuary. Sa isang banda, nag-aalala siya na hindi siya makakasali sa tournament, sa kabilang banda, ayaw ni Sito Ziyang na mangyari ang anumang masama sa isang talento na tulad niya. Halos araw-araw ay pumupunta si Sito Ziyang sa security department ng academy para tanungin kung nakabalik na ba si Hansen. Dahil kailangang i-swipe ng bawat estudyante ang kanilang student ID kapag pumapasok at lumalabas sa God Sanctuary sa campus, malalaman ni Sito Ziyang kung nakabalik na siya. Pagkatapos ng kanyang morning exercise, narinig ni Sito Ziyang mula sa security department na nakabalik na si Hansen. Walang pag-aalinlangan, agad na hinanap ni Sito Ziyang si Hansen at huminga ng maluwag. Sa wakas, nakabalik na siya. Kailangan kong bigyan siya ng isa pang training sa susunod na ilang araw. Napakaabala talaga ng isang ito. Gusto ni Hansen na hanapin ang kanyang girlfriend, pero pinigilan siya ni Sito Ziyang. Coach Sito Ziyang. Nakita ni Hansen si Sito Ziyang na nagmamadaling lumapit at hindi niya alam kung ano ang nangyari. Sumunod ka sa akin. Hinawakan ni Sito Ziyang ang braso niya at hinayla siya palayo. Mahalaga si Hansen sa school team at kailangan niyang tiyakin na nasa pinakamaganda niyang kondisyon. Dinala ni Sito Ziyang si Hansen sa pasilidad ng kanyang huling training. Sa halip na tawagan ang kanyang ama, nagpasya siyang sanayin siya ng mag-isa sa pagkakataong ito. Alam na alam ni Sito Ziyang na sa antas ni Hansen, hindi na niya kailangang matuto ng mga bagong teknik. Nag-aalala lang siya na dahil sa matagal na pananatili sa God Sanctuary, hindi na gaanong pamilyar si Hansen sa archery. Gusto niyang magkaroon siya ng recovery training para matiyak na perpekto ang kanyang mga kasanayan sa archery. Coach, sa tingin ko hindi ko na kailangang mag-training ng buo. Ang ilang ehersisyo ay sapat na, sinabi ni Hansen habang dinidilaan ang kanyang mga labi. Palagi naman niyang ginagamit ang kanyang mga kasanayan sa archery na nasa kanyang mga buto na. 10 moving targets. Kung kaya mo akong talunin, maaari kang mag-skip ng training, desidido na sinabi ni Sito Ziyang na ibinigay kay Hansen ang training bow at arrows. Coach, hindi patas ito. Ikaw ay isang evolver, at mas magaling ka sa lakas, bilis, at reflexes kaysa sa akin. Kung matatalo kita bilang isang unevolved person, masasaktan ka, walang pakundangang sinabi ni Hansen. Natigilan si Sito Ziyang. Inaasahan niya ang mga reklamo mula sa kanya, pero hindi niya inaasahan na magiging ganoon ang sagot ni Hansen. Kabanata 247. Kung kaya mo akong talunin, matutuwa ako ng husto. Biglang ngumiti si Sito Ziyang at kinunot ang kanyang mga mata. Pero, Hansen,
hindi madaling makamit iyon. Inaabangan ko ang iyong performance. Dinala ni Sito Ziyang ang kanyang pana at palaso sa kanyang pwesto at nagpunta si Hansen sa kabilang pwesto. Ang 10 moving targets ay nangangahulugang 10 target ang random na lalabas mula sa iba't ibang lokasyon. Sino mang makatama sa effective area ng target ng una ay makakakuha ng 1 puntos. Iba ito sa isang regular na target sa archery dahil walang mga singsing ang mga target na ito kundi ang pagkakaiba lamang sa pagitan ng effective area at non-effective area. Ang palaso na nasa non-effective area ay nangangahulugang 0 point at ang palaso na nasa effective area ay nangangahulugang 1 puntos. Sinubukan ni Hansen ang kanyang pana. Pareho silang gumagamit ng 7.0 bows, kaya kaya ng mga pana na magamit ang isang tiyak na antas ng lakas. Kahit na isang evolver si Sito Ziyang, hindi siya makakapaglagay ng mas maraming lakas dito. Kaya, ang kalamangan lamang ni Sito Ziyang ay ang bilis ng kanyang reaksyon. Maaari na ba tayong magsimula? Sinubukan din ni Sito Ziyang ang kanyang pana. Kahit na isang evolver siya, hindi siya naglakas loob na mag-relax sa harap ng isang taong tulad ni Hansen. Oo, tumanggo si Hansen. Sinimulan ni Sito Ziyang ang system, at nagsimula ang countdown. Pareho nilang hinayla ang kanilang mga bowstring. Bigla, isang target na hugis tao ang lumabas mula sa likod ng isang pader. Sabay na umalis ang 2 palaso sa mga string. Bang! Halos sabay na tumama ang 2 palaso sa leeg ng target na siyang effective area. Ding! Tumunog ang scorekeeper ni Sito Ziyang. Nakakuha siya ng 1 puntos dahil siya ang unang nakatama sa target. Ang coach ay coach talaga, masayang sinabi ni Sito Ziyang. Napakagaling. Halos hindi ka na nag-aksaya ng oras para mag-react. Hindi nag-aksaya ng effort si Hansen pero mas mabilis talaga si Sito Ziyang kaysa sa kanya na hindi niya kayang habulin. Kahit na sa mga evolvers, napakagaling ni Sito Ziyang. Napakahusay mo na. Tiyak na nasa tuktok ka ng mga unevolved. Seryoso ang sinabi ni Sito Ziyang. Kaunti lang ang pagkakaiba ng bilis niya. Hindi pa niya nakikita ang ganitong bilis sa mga estudyante ng Black Hawk. Mas nasiyahan pa si Sito Ziyang kay Hansen pagkatapos ng round na ito. Natatamaan din niya ang target sa leeg na nagpapakita na mahusay siya. Sa tingin ko wala nang saysay na ipagpatuloy natin, nagpa siya si Sito Ziyang. Nasubukan na niya ang kakayahan ni Hansen at sa tingin niya ay hindi na kailangang ipagpatuloy pa nila. Hindi patas sa simula pa lang na makipagkompetensya siya bilang isang evolver sa kanya. 9 na rounds na ang natitira. Naniniwala ako na hindi pa ako natatalo, nakangiting sinabi ni Hansen. Kung pareho silang nasa battlefield at gumagamit si Sito Ziyang ng pana na makakatugma sa kanyang lakas, wala nang pagkakataon si Hansen. Pero sa isang laro na tulad nito, iba ang mga bagay-bagay. Gumagamit lang si Sito Ziyang ng 7.0 practice bow, at ang kulang lang kay Hansen ay ang kanyang reflexes. Sa pangkalahatan, tiyak na matatalo si Hansen dahil sa pagkakaibang ito. Pero sa paningin ni Hansen, naniniwala siya na kaya pa rin niyang manalo. Sige, ipagpatuloy natin. Iniisip ni Sito Ziyang na talunin ng sadya si Hansen sa susunod na round, kung hindi, baka masyadong mababa ang score ni Hansen para mapanatili ang kanyang kumpiyansa. Habang nag-uusap ang dalawa, patuloy pa rin ang laro. Biglang tumalo ng isang target na hugis fox mula sa sahig. Random na lumilitaw ang lahat ng target sa larong ito. Dahil mas mabilis mag-react si Sito Ziyang, palagi siyang nakakitama sa target ng una. May kumpiyansa na binaril ni Sito Ziyang ang kanyang palaso at nakita niyang medyo mas mabagal ang pagbaril ni Hansen kaysa sa kanya. Kahit na natutuwa siya sa performance ni Hansen, naniniwala si Sito Ziyang na siya ang nanalo. Nang malapit nang tumama ang kanyang palaso sa target, tinulak palayo ng palaso ni Hansen ang kanyang palaso mula sa target at tumama sa target. Ding! Habang natigilan si Sito Ziyang, nakakuha ng 1 punto si Hansen. 1:1 na ngayon coach. Parang swerte lang ako. Ngumiti si Hansen kay Sito Ziyang. Swerte ba iyon? Kumunat ang noo ni Sito Ziyang. Mangyayari ang ganitong sitwasyon kapag 2 archer ang nagbabaril sa parehong target. Pero napakababa ng posibilidad ng ganitong pangyayari. Marahil swerte lang ito. Hindi na binigyang pansin ni Sito Ziyang ang pangyayaring ito at naghanda para sa ikatlong round. Pagkatapos ng lahat, kahit siya ay hindi makakagaranti na matatamaan niya ang effective area ng target pagkatapos niyang itulak palayo ang isa pang palaso. Di nagtagal, nagulat si Sito Ziyang. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata. 3 round ng magkakasunod, tinulak palayo ng palaso ni Hansen ang kanyang palaso at tumama sa effective area ng lahat ng target. Naisip ni Sito Ziyang na hindi kapanipaniwala ito at nanlaki ang kanyang mga mata, sinadya mo ba iyon?
Hindi niya siya tinatanong, kundi kinukumpirma. Kung talagang kaya ni Hansen na gawin ito, ang kanyang mga kasanayan sa archery ay lampas sa kanyang imahinasyon. Bukod dito, wala nang ibang paraan na naiisip ko para manalo, tibet balikat na sinabi ni Hansen. Naaksaya na niya ang napakaraming oras at gusto na niyang makita ang kanyang mahal na girlfriend sa lalong madaling panahon. Nang marinig niyang aminin na sinadya niya ito, tinanong ni Situ Ziyang ang estudyante na may komplikadong emosyon, paano mo nagawa iyon? Medyo madali lang. Para itulak palayo ang iyong palaso, ang pinakamahirap na bahagi ay ang matukoy ang trajectory ng mga palaso. Dahil pareho tayong naglalayong sa parehong target, madaling gumawa ng judgment, walang pakundangang paliwanag ni Hansen. Marahil magkakaroon din ng halimaw ang Black Hawk, isang taong tulad ni Jing Jiwo, naisip ni Sito Ziyang sa kanyang sarili habang nakatingin kay Hansen. Kabanata 248. Gusto ni Hansen na hanapin ang kanyang kasintahan pero wala siyang pagkakataon. Nang makalabas siya sa training facility, tinawag siya ni Chin Zuan sa Steel Armor Shelter. Dapat sana ay pumasok si Chin Zuan sa Second God Sanctuary isang buwan na ang nakakaraan at naantala ito hanggang ngayon para maghintay sa kanya para sa paglipat ng pamumuno sa Special Squad. Tinawag ni Chin Zuan si Hansen at ibinigay sa kanya ang lahat ng dokumento na kailangan niya. Si Yang Manli ay nanatili pa ring deputy head ng Special Squad at ang ibang tao ay nanatili rin. Kilala silang lahat ni Hansen. Pagkatapos ng paglipat, sinabi ni Chin Zuan kay Hansen ng pribado, si Yang Manli ay mayabang pero mabuti at may kakayahan siyang tao. Magtiwala ka sa kanya sa mahahalagang bagay. Bilang isang leader, mas mahalaga kung paano ka mag-delegate. Halimbawa, si Yang Manli ay hindi magiging isang magaling na leader dahil kailangan niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Opo, Kapitan, sabi ni Hansen. Tumayo si Chin Zuan at nakangiting sinabi, mula ngayon, ikaw na ang kapitan. Iniwan ko na sa iyo ang Special Squad. Magaling ka, pero hindi na kailangan pang magtagal dito. Mag-evolve ka sa lalong madaling panahon. Ang Second God Sanctuary ang lugar kung saan ka talaga nababagay. Pagkalabas sa shelter, hindi na makapaghintay si Hansen na mag-login sa online platform ng Special Squad. Tumagal ng ilang authentication procedures bago niya ito ma-access. Pagkatapos pumasok sa platform, hinanap ni Hansen ang kanyang pangalan at nalaman niyang siya nga ang bagong pinuno ng Steel Armor Special Squad. Nasa ilalim niya ang 8 miyembro kabilang si Yang Manli. Napaka-selective ng Special Squad system sa mga qualifications ng mga miyembro. Salamat kay Chin Zuan, hindi nahirapan si Hansen sa pagsali sa Special Squad noon. Ang mga misyon na natapos ng 8 miyembro ay hindi lamang magdadala ng reward sa kanilang sarili, kundi pati na rin ng mga puntos sa pinuno na magagamit para makipagpalit ng ilang internal resources. Dahil bagong naging pinuno lang si Hansen, walang nag-contribute ng anumang puntos sa kanya. Pero 4 na miyembro, kabilang si Gambler, ay nasa gitna ng ilang misyon. Kapag natapos na nila ang kanilang mga misyon, si Hansen ang makikinabang mula sa mga ito. Sinuri niya ang mga ongoing missions at nalaman na ang misyon ni Gambler ay maaaring magbigay sa kanya ng 3 puntos kapag natapos na, samantalang ang mga misyon ng 3 iba pang tao ay 2 puntos lang ang maibibigay. Kung matapos nila ang kanilang mga misyon, makakakuha si Hansen ng 9 na puntos. Ano kaya ang halaga ng 9 na puntos? Pumasok si Hansen sa resource page at nagulat. May mga S-Class Saintful licenses at Geno Solutions. Ang isang bote ng S-Level Geno Solution ay nagkakahalaga lamang ng 10 puntos, at ang isang S-Class Saintful license ay 30. Sa wakas, naging boss na ako. Naging masaya si Hansen. Pagkatapos mamuno sa Special Squad ng ilang panahon, makukuha niya ang lahat ng ito ng walang kahirap-hirap. Kaya pala gusto ni Yang Manli na maging pinuno. Ang ganda nito, palihim na nagdiwang si Hansen. Agad niyang sinuri ang available missions, at nakita niyang isang misyon lang ang available sa Steel Armor Shelter, na isinumite ni Yuan. Ang nilalaman ng misyon ay tulungan si Yuan na patayin ang isang tiyak na sacred blood creature sa kondisyon na ang huling atake ay gagawin ni Yuan. Ang reward para sa misyong ito ay isang bote ng S-Level Geno Solution. Bukod pa rito, bilang pinuno ng Special Squad, makakakuha siya ng 10 puntos, na katumbas ng isa pang bote ng S-Level Geno Solution. Napakabukas palad. Interesado kaya ang sino man sa misyong ito. Maraming subordinate na ngayon si Hansen at ayaw na niyang magtrabaho ng husto. Imprint niya ang impormasyon ng Sacred Blood Creature na ibinigay ni Yuan at pumasok ulit sa Steel Armor Shelter. Tinawag niya si Yang Manli at sinabi, Manli, sino sa tingin mo ang makakatapos ng gawaing ito sa ating squad? Kapitan, pakigamit po ang buo kong pangalan.
Nakita ni Yang Manli ang mga dokumento, pero hindi niya ito kinuha. Sinabi niya, lampas sa ating kakayahan ang isang ito. Paano mo nalaman iyon kung hindi mo tiningnan ang file? Kumunat ang noo ni Hansen. Tinukoy ni Chin Zua na kahit nagamitin ang buong squad, hindi natin kayang patayin ang Sacred Blood Creature, at iyon ang dahilan kung bakit hindi niya ito kinuha. Kung kailangan mo, mayroong mas detalyadong report sa Sacred Blood Creature sa cabinet sa kaliwa mo, kalmadong paliwanag ni Yang Manli. Tumayo si Hansen at naglakad patungo sa cabinet. Nahanap niya ang report ni Chin Zuan sa Sacred Blood Creature, na detalyado. Mukhang sinubukan ni Chin Zuan na patayin ito pero sumuko. Pagkatapos suriin ang mga files, ngumiti si Hansen kay Yang Manli, Manli, kung tama ang naaalala ko, may tungkulin kang tumulong sa akin. Sa squad lang po, at pakibitawan po ang pagtawag sa akin ng. Pinutol ni Hansen, sige, bumalik ka na at mag-impake. Sasama ka sa akin. Saan po? Natigilan si Yang Manli. Kung saan man ang Sacred Blood Creature. Kinalatok ni Hansen ang mga file sa mesa gamit ang kanyang mga buko at idinagdag, sabihin mo kay Yuan na tatanggapin natin ang gawain at hilingin sa kanya na manguna sa daan. Sinabi ni Chin Zuan na, gusto sanang makipagtalo ni Yang Manli. Ako ang pinuno at ikaw ang deputy. Ngayon, nagpasya na akong tapusin ang misyong ito. Mayroon ka bang tanong? Tanong ni Hansen. Wala po, nagsulot sa kanya si Yang Manli at hindi na nakipagtalo. Dalhin mo na rito si Yuan, nakangiting sinabi ni Hansen. Nagpunta si Yang Manli para isagawa ang utos, pero sa kaloob-looban niya ay hindi siya naniniwala na kayang tapusin ni Hansen ang gawaing ito. Pagkatapos ng lahat, sinabi sa kanya ni Chin Zuan na imposible ito. Bilang top sa First God Sanctuary, si Chin Zuan ay mas malakas syempre kaysa kay Hansen. Ang misyon na itinuring niyang imposible ay tiyak na napakahirap para kay Hansen. Bilang isang sundalo, sinunod pa rin ni Yang Manli ang kanyang utos at tinawag si Yuan. Sumama rin si Ching kay Yuan. Nang makita ni Ching si Hansen, agad niyang sinabi, Hansen, alam ko na kaya mo ito. Tingnan mo, pinuno ka na ng special squad. Kailangan mong alagaan kami ni Yuan sa hinaharap. Umaasa kami sa iyo. Kabanata 249. Kapitan, isang Sacred Blood Creature ang ating papatayin. Sa tingin ko, hindi natin kayang dalhin ang sino mang hindi kinakailangan, tumutol si Yang Manli nang marinig na kasama rin si Ching. Hansen, magandang pagkakataon ito. Gusto kong makita kung paano ka manghuli. Pakisama mo ako, kailangan talagang manghingi ni Ching kay Hansen dahil hindi obligadong nakasulat sa misyon ang kondisyon. Nagsasabi lang ako dahil sa kaligtasan, sabi ni Yang Manli. Okay lang, sama-sama tayo. Alam ni Hansen na tama si Yang Manli na makakatipid sila ng maraming problema kung wala si Ching. Kahit na na-max out na si Ching at Yuan sa lahat ng iba pang Geno points maliban sa Sacred, sa tulong ng pera, kulang pa rin sila sa tunay na karanasan sa labanan at hindi magiging kapaki-pakinabang sa pakikipaglaban sa isang Sacred Blood Creature. May plano si Hansen, kaya pumayag siyang isama si Ching. Haha, Manli, dapat kang matuto mula sa iyong boss, masayang sinabi ni Ching. Kinagat ni Yang Manli ang kanyang mga ngipin at hindi nagsalita. Ito ay isang bagay na hindi niya kailanman naranasan ng si Chin Zuan ang pinuno. Mas lalong naging mapagduda si Yang Manli sa desisyon ni Chin Zuan na piliin si Hansen. Isang taong walang konsiderasyon. Kaya ba niyang maging mas mabuting pinuno kaysa sa kanya? Nasa daan ang grupo ng 4, nakasakay sa mga mutant mounts. Tumagal lamang ng 2 araw upang marating ang patutunguhan. Hansen, ang Sacred Blood Creature ay nasa gubat na iyon. Mukha itong ape at napakabilis. Ang pinakakatakot ay ang bilis nito. Noong nakaraang pagkakataon, kung hindi nandoon si Gambler para protektahan kami, patay na kami, sabi ni Ching na may natitirang takot. Tumango si Hansen dahil narinig din niyang malubhang nasugatan si Gambler. Dahil sa non-disclosure agreement, hindi niya alam kung bakit ito nasugatan. At lumalabas na ito ay tungkol sa Sacred Blood Creature na ito. Seryosong sinabi ni Yang Manli, noong nakaraang pagkakataon, sinuri ni Chin Zuan at ako. Napakabilis at matalino ng Sacred Blood Creature. Sa gubat, napakahirap patayin ito, maliban kung may malaking grupo. Sa misyong ito, hindi tayo pinapayagan na patayin ito ng direkta, na nagpapahirap sa gawain. Tumingin si Hansen sa gubat na napakalash. Ang mga puno ay higit sa 10 talampakan ang taas, at kahit ang araw ay hindi makapasok. Talagang mahirap makipaglaban sa isang Sacred Blood Creature sa kadiliman. Sinulat din ni Chin Zuan na napakabilis at malakas ng Sacred Blood Creature. Kaya nitong makipaglaban sa lakas nito ngunit hindi sa kakayahan sa paggalaw.
Kahit na sinabi iyon ni Qin Zuan, madaling makita kung gaano kahirap patayin ang sacred blood creature. Qing, Yuan, maghintay kayo sa labas. Papasok ako kasama si Yang Manli at tatawagan kayo kapag na-disable na namin ang sacred blood creature, sabi ni Hansen sa dalawang lalaki at dinala siyang papasok sa gubat. Mahirap ang arko ni Yang, kaya hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa ganitong kapaligiran. Gayunpaman, bilang deputy ni Hansen, kailangan niyang sundin ang utos nito at sumama sa kanya sa gubat. Nang nasa hangganan na sila ng gubat, huminto si Hansen at sinabi kay Yang Manli, Manli, ikaw ang mauuna at ilabas ang sacred blood creature. Sakupin kita gamit ang pana at palaso. Huwag mag-alala, papatayin ko ang nilalang kaagad kapag ito ay lumabas. Nagtaka si Yang Manli, punong-puno ng salitang, paghihiganti, ang isip niya. Sa paligid ng mga puno, ano ang makatutulong ng saklay? Ang arko ay halos walang silbi dito. Naisip ni Yang Manli na may isang posibilidad lamang na gawin ito ni Hansen, subukan siyang patayin. Sinusubukan mong makaganti sa akin sa ngalan ng pampublikong interes, kinagat ni Yang Manli ang kanyang mga ngipin at sinabi. Hindi nagbigay ng paliwanag si Hansen, kundi ngumiti at nagsabi, maaari mo rin namang piliing huwag isagawa ang aking utos. Nagbigay si Yang Manli ng matalim na tingin kay Hansen at pumasok sa gubat. Iba si Yang Manli kay Hansen, galing siya sa isang pamilya ng serbisyo at pinahahalagahan ang kaayusan. Napakapuno ng mga puno sa gubat kaya napakadilim. Nagsummon si Yang Manli ng broadsword at maingat na naglakad. Habang naglalakad siya, naisip niyang tiyak na mag-a-apply siya ng transfer kung makakalabas siya rito ng buhay. Qin Zuan, nagkamali ka talaga sa pagpili. Sa sandaling umalis ka, siya ay nagiging kalaban ko. Ganito ba ang tinatawag mong talento? Naramdaman ni Yang Manli ang kalungkutan at galit sa parehong oras. Nang lumingon si Yang Manli, hindi niya nakita si Hansen sa lahat, at lalong naging tiyak na sinusubukan ni Hansen na makaganti. Nang lumingon siya, isang itim na ape ang biglang tumalon mula sa makakapal na nahulog na mga dahon sa lupa. Napakabilis ng ape na nasa harap na niya sa isang iglap. Dahil lumingon siya pabalik, hindi napansin ni Yang Manli ang nilalang sa tamang oras. Huli na para umiwas o tumakbo. Kinailangan niyang hampasin ang kanyang broadsword sa ape. Bagaman mahusay ang kanyang mga kasanayan sa broadsword at mayroon siyang disenteng lakas, hindi siya kayang makipagsabayan sa isang sacred blood creature sa anumang bagay maliban sa arko. Hawak ng sacred blood creature ang kanyang sandata gamit ang isang paa. Ang mutant na sandata ay hindi makakasugat sa balat nito. Agad na bumagsak ang ibang paa ng ape patungo sa leeg ni Yang Manli. Habang pinapanood ang mga kuko na kasing talim ng mga pangil, hindi na kayang lumaban pa ni Yang Manli. Naisip niya sa kanyang kalooban, Chef, mamamatay ako sa ilalim ng plano ng bastardo. Nang halos mawala na siya ng pag-asa, nakita niyang may isang pilak na liwanag na umabot sa kanyang leeg at pinutol ang paa na malapit sa kanya. Nang mahulog ang paa, nag-spray ang dugo. Mabilis na tumakbo si Hansen mula sa tabi at kumilos patungo sa sumisigaw na sacred blood creature. Tinitigan ni Yang Manli ang figure ni Hansen at hindi alam kung paano siya lumitaw. Sa magkahalong emosyon, hindi siya kumilos. Di ba gusto niya akong makaganti? Saan siya nanggaling? Nakita ni Yang Manli ang mabilis na galaw ni Hansen, isang pilak na armas na sumasayaw. Agad na nawala ang lahat ng apat na paa ng sacred blood creature at malapit na itong mamatay. Kabanata 250. Sa kanyang pag-uwi, sumunod si Yang Manli sa kanyang mount kay Hansen, pinagmamasdan ang kanyang boss na may halo-halong damdamin. Biglang naramdaman ni Yang Manli na si Hansen ay naging isang tao na hindi na niya kilala. Ang taong dati niyang kinamumuhian ay lumakas ng labis. Nang matalo siya sa archery competition laban sa kanya, medyo hindi siya kumbinsido. Gayunpaman, ngayon ay nahihiya siya sa kanyang dating pananaw kay Hansen, na lumago at naging isang tao na dapat niyang hanggan. May mas mahusay na paghatol si Qin Zuan kaysa sa akin, naisip ni Yang Manli. Sabay na naglakad sina Yuan at Qing kasama si Hansen. Kahit na hindi nakuha ni Yuan ang Beast Soul matapos patayin ang Sacred Blood Creature, patuloy pa rin ang kanyang pagpuri kay Hansen. Hansen, sa hinaharap ay makakabuhay tayo ng maginhawa. Sa iyo sa Steel Armor Shelter, hindi na kami kailangang mag-alala sa pangangaso, masayang sinabi ni Qing. Hindi ko kayang patayin ang bawat sacred blood creature, ngumiti si Hansen at sinabi. Sa pagkakataong ito, napakadaling patayin para sa kanya dahil perpekto ang kapaligiran para sa isang assassin na tulad niya. Bukod dito, iniwan na siya ni Qin Zuan ng detalyadong impormasyon na nakatulong ng labis. Pagbalik sa kanyang opisina sa Steel Armor Shelter, sinabi ni Hansen kay Yang Manli, Deputy, ang iyong performance ngayon ay hindi propesyonal. Sa iyong kakayahan, dapat ay mas magaling ka.
Namula siyang Manli, kumilos ang kanyang mga labi ngunit hindi makapagsalita. Tama si Hansen, dapat ay nagawa niya mas mabuti kahit hindi niya kayang talunin ang nilalang. Ang dahilan kung bakit siya nagpakita ng kahinaan ay dahil siya ay na-distract ng kanyang galit. Walang may pagtanggol siyang Manli. Bilang isang sundalo, dapat mong pagkatiwalaan ang iyong kasama. Maliwanag na hindi mo ako pinagkatiwalaan. Paumanhin, Kapitan. Hindi na ito mauulit, sagot niyang Manli habang nakayuko ang ulo. Bihira lamang na humingi ng tawad siyang Manli. Gayunpaman, napagtanto niyang nagkamali siya, at ang performance ni Hansen ay nagbigay sa kanya ng respeto. Magaling, sabi ni Hansen na may kasiyahan. Hanggang dito na lang ito, at ayaw kong makita itong mangyari ulit. Hinding-hindi, sagot niyang Manli. Pagkatapos umalis niyang Manli, nag-login si Hansen sa Alliance at pumasok sa platform ng Special Squad. Nakamark na ang pagkumpleto ng misyon ni Yuan. Dahil si Hansen ang nagtagumpay sa misyon, nadagdag sa kanyang pangalan ang gift card ng S-Level Geno Solution at 10 puntos. Natuwa si Hansen pero wala siyang naiisip na bibilhin, kaya itinabi niya ang gift card at mga puntos. Sa katunayan, kung makakahanap siya ng mga tutorial para sa Hyper Geno Arts, kailangan lang niyang bilhin ang mga kaukulang Geno Solutions at hindi na kailangan ng license. Gayunpaman, wala pang tutorial si Hansen sa puntong iyon at hindi niya magamit ang gift card. Sa wakas, nagkaroon si Hansen ng oras upang mag-enjoy ng masarap na pagkain kasama ang kanyang kasintahan na si Jianran, hindi alam na may paparating na bagyo. Dahil ipinagbawal ng Military Academy League ang isang manlalaro na makipagkompetensya sa maraming paksa, pinili ni Jing Jiwo na lumahok sa archery tournament ngayong taon, na nagdulot ng maraming tao na bigyang pansin ang archery tournament. Nang ilabas ng liga ang listahan ng mga manlalaro at ischedule ng laro, maraming tao ang nakapansin na ang kalaban ng Alliance Central Military Academy ay Blackhawk sa pangalawang round. Kung ang Blackhawk na kilala ng mga tao, walang sino man ang magbibigay ng labis na pansin sa kanila. Gayunpaman, napansin ng mga tao na si Hansen ay isa sa mga manlalaro ng Blackhawk. Maraming tao ang biglang naalala na si Hansen ay isang estudyante sa archery pagkatapos ng lahat. Yan ang dapat panoorin. Jing Jiwo laban kay Hansen. Alam ko lang na mahusay si Hansen sa Warframe at Black at White Boxing. Sino ang may ideya tungkol sa kanyang mga kasanayan sa archery? Bilang isang estudyante sa archery, tiyak na magiging magaling siya. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi siya makakapantay kay Jing Jiwo na halimaw. Hindi ko kailanman napanood ang mga archery contest pero panoorin ko ito ngayon para kay Jing Jiwo. Jing Jiwo, ikaw ang lagi kong number 1. Ang pinakamahusay na estudyante ng military school, ibig kong sabihin ay si Jing Jiwo. Aming inaamin na si Hansen ay napakalakas, pero laban kay Jing Jiwo, wala siyang pagkakataon. Si Hansen ay mas mahina kaysa kay Jing Jiwo, at ang kanyang mga kakampi ay mas mahina kaysa sa mga kakampi ni Jing Jiwo. Sa team competition, walang suspense kung sino ang mananalo. Umaasa akong maganda ang performance ni Hansen sa individual contests. Gusto ko silang dalawa. Sino mang matalo ay magiging malungkot ako. Sobrang sayang na si Jing Jiwo ay maaari lamang makilahok sa archery tournament. Gusto ko talagang makita ang kanyang performance sa Warframe. Nais kong makita ang kanyang martial arts competition. Jing Jiwo, laging hari. Anuman, tiyak na magiging napakagandang laban ito. Umaasa ako na maganda ang performance ni Hansen upang mas matagal naming mapanood. Kuwait. Sa Skynet, walang naniniwala na matatalo ang Alliance Central Military Academy. Pagkatapos ng lahat, si Jing Jiwo ay naghari sa liga sa loob ng 3 taon nang hindi natatalo sa anumang bagay. Bagaman magaling din si Hansen sa Warframe at Black at White Boxing, mukhang hindi siya katugma ni Jing Jiwo. Kahit na si Fang Mingquan, na palaging may tiwala kay Hansen, ay naging konserbatibo sa paghula ng mga resulta, umaasa lamang para sa pinakamahusay para sa Blackhawk at Hansen. Matapos mapanood ang mga nakaraang laro ni Jing Jiwo, kailangan niyang aminin na talagang isang halimaw si Jing Jiwo. Sa buong Military Academy League, o sa buong populasyon ng Unevolved, mahirap makahanap ng katugma ni Jing Jiwo. Hindi makita ni Fang Mingquan ang anumang kahinaan ni Jing Jiwo. Palaging pinapahangge siya ni Hansen, pero si Jing Jiwo ay nagbibigay sa kanya ng ganap na presyon. Ano man ang uri ng kalaban na harapin ni Jing Jiwo, palaging nananalo ang halimaw. Isang perpektong halimaw, iyon lamang ang masasabi ni Fang tungkol kay Jing Jiwo. Kung ang Nolan Cheng Noo ay mailalarawan bilang matalino, si Jing Jiwo ay dapat tawaging isang tagapaghari.